Oh my God! Oh my God! Mga idol, may pumitik dito. Ito ang aking lugar. Bakit ka nandito? Sabi niya, ito ang aking lugar, bakit ka nandito? Okay, andito na. Lumakas yung energy dito. Yan. Diyan, oh. Yan. Diba? Okay. May demonyo po ba na kumukulong dito? Duha? Pangalan, anong pangalan? Duha. Pangalan, anong pangalan? Duha. May boses. Ayan o, may boses o. Walang tao dito, promise. May mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag. Mga espiritong gumagala, mga espiritong nakukulong, humihingi ng tulong at nagsusumamo dahil sa demonyo. Kaya andito tayo para kausapin sila, para gabayan sila papunta sa paraiso. Kaya samahan niyo ako para tuklasin natin ang mundo ng mga spirito. Hello mga idol, Kuya Red here, no? And welcome na naman po sa isa na namang video na punong-puno ng kababalaghan. Babalikan natin ngayon itong isang sementeryo kung saan napaatras ako during night time kasi nga sa sobrang lakas ng puwersa. Merong nagpakita dito na nakakulay puti at merong certain part ng sementeryo na sobrang lakas talaga. Okay, so regarding doon sa video ng gabi ako pumunta na may nagpakita, ito po yung link. Okay, ito pa yung video pala, pakipanood na lang yan para hindi ko na i-explain sa inyo yung video nung gabi na pumunta ako. So ngayon, merong isang certain part ng sementeryo na babalikan natin na malakas talaga, na napatras talaga ako. Kahit anong prayer na ginawa ko, meron pa rin talaga. So dito napaisip ako na baka maraming kaluluwa sa parte na to ang humihingi ng tulong, o kaya baka pinapalibutan nila ako. Kaya kahit anong gawin kong prayer, talagang iba talaga yung pakiramdam ko, halos hindi ako makahinga. So naniniwala ako na baka ito ay kaluluwa, kasi pag demonyo magpipray ka, talagang napapatras sila. Pero yung kaluluwa, pag marami sila at humihigop sila ng energy sa'yo para sila ay makagawa ng isang bagay o para sila ay magparamdam, talagang parang mahihimatay ka, mahirapan kang huminga. Kaya yun yung dahilan kung bakit babalikan natin to mga idol. Gagamit tayo ng mga equipment natin. Okay, yung SLS gagamitin natin, pati yung spirit box. At kung mayroon mang kaluluwa na trap, mag-ano tayo, magpipray tayo para sa kanila. So yan mga idol, no? At hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to the channel Kuya Red Goes Adventures. Huwag niyong kalimutan i-share, ikalat natin to
para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Actually, andito na tayo ngayon sa location at huwag natin patagalin to. Tara na. This is a new mabuhay cemetery dito po sa Jensan. Yan. So, yan po kalaki yung cemetery. Actually, hindi naman siya ganun kalaki na sementeryo talaga. Pero, grabe dito pagdating ng gabi mga idol. So, dyan sa harap ko may nagpakita dyan, nagpakita rin siya dun. At mayroon ding nagpakita dun sa unahan. Kaya lang yung sinasabi ko sa inyo na certain part is dito yun mga idol, no? So, talagang medyo napaatras tayo dahil merong matinding puwersa na bumabalot dito. Yan. So, gamit natin ngayon yung ano natin, yung isang EMF detector natin, electromagnetic field. Kasi sabi ng mga expert, yung mga kaluluwa, merong daladalang mga ano yun, mga energy. Okay? So, kaya nagkakaroon ng magnetic field. Kailangan nila yung energy na yun para makapaggalaw sila ng mga bagay. Kaya nami-measure dyan. So, pag yan ay 40 pababa, normal lang yan. 41, normal pa lang yan. Pero pag dating niya ng mga 45 ganun, hindi na ano yan. Ibig sabihin, meron ng malapit sa atin, lumalapit sa atin, o nakadikit sa atin na kaluluwa. It's already 44. Yan o. So, ito naman is yung SLS camera. So, pag ano yan, pag merong energy or kaluluwa sa harap, matatrack niyan. Kaya lang yung energy nakakuha niya is yung talagang pag malakas na energy, tsaka niya natatrack. Pero pag mahina ang energy ng isang kaluluwa, hindi niya masyadong natatrack. Magandang umaga sa inyo. 46. So, ibig sabihin, it's not normal anymore, no? It's not normal anymore, no? Wow! May tumunog banda dyan. Ako nga pala si Kuya Red. Ayun. Kita nyo yun? Lumapit sa atin. Malakas ng energy nito. Ayun, umatras ulit. Yun, andyan siya. Andyan. Oh. Yan. Magandang umaga sa iyo. Ako nga pala si Kuya Red. Andito po ako para sa mga kaluluwa. Andito na ako, galing na ako dito dati. Kaya lang merong malakas na puwersa na hindi ko mapaliwanag. Mga idol, meron ako nasulyapan dito. Ayun, sabi ko na nga ba eh. Okay. Magandang umaga sa iyo. Yan, dyan siya. Maglalayo tayo. Bata eh. Yan, wala. Huwag kang matakot ha. Yan. Yan. Kaibigan tayo ha. Huwag kang matakot. Andito ako para makipag-usap. Yan mga idol. So ilalagay lang natin sa ano para pwede natin kausapin. No? Dali lang. Okay. Meron akong dala-dala dito na pwede tayong mag-usap. Yan, gamit yung ghost tube natin. Yan o, 46 oh. Tahimik ka. Yan. Tahimik ako konti kasi hindi ko inayos ko lang. Idol, parang may shadow dito. Parang may shadow dito sa likod. Nakita ko yung anino niya. Yan.
Pag solid kasi yung kaluluwa, malakas yung puwersa, talagang nag-create ng shadow. Okay, so ultimo yung shadow, nagkakaroon ng shadow, parang gano'n, di ba? Halimbawa, yung usok ng sigarilyo, itatapat mo. Yung usok, kumbaga, walang solid. Yung mga shadow people na tinatawag, talagang, ano yun, actually, wala makaka-explain nun eh, pero solid sila na anino eh. So, possible na yung anino mismo ay nagkakaroon ng shadow pag tinatamaan ng ilaw. Okay, so ang lamig na. Galing ka ba dito? Opo, galing na po ako dito. Sabi niya, galing ka ba dito? Focus muna tayo dito, mga idol ah. Pero sobrang lamig ng ano ko dito. Yan, parte ng kamay na yan. Ng ano na yan. Yan. Andito nga pala ako, gusto ko lang sanang magtanong kung mayroong kaluluwa na nakakulong dito. Kasi yung nakaraang pagpunta ko dito, parang may boses. Yan, lamig talaga oh. Diyan oh. Meron bang humahawak sa akin ngayon? Sobrang lamig ng ano ko. Sobrang lamig ng ano bang tawag dyan? Hindi braso yan, di ba? Sige po, magsalita kayo. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot sa akin. Balik natin sa ano. Andito ako kasi gusto kong makatulong. Kung kayo man ay nakukulong dito at hindi kayo nakakaalis, ako po ang kailangan ninyo. Pwede akong tumulong. Ayan o, 52, 50. O yun. Kaya pala umakyat eh. Yan. Sige po, pwede kang kumuha ng lakas sa akin para magpakita ka ng matagal. Yan, dito na naman sa tiyan ko, mga idol. Kaya lang hindi ko mahawakan yung thermometer eh. Kasi may hawak ako dito sa kabila yung camera. Yan oh, sobrang lamig dito. Papunta sa ibabaw. Bawal lang sumani ba? Ayun oh. 52. Yan, pag 45 mga idol, ano na yan? What the heck? Idol, ano na yan? What the heck? Meron dyan, promise. Meron dyan, promise. Meron dyan, mga idol. Nakakulay puti. Asan ka na? Huwag kang matakot sa akin. Ayun. Ayan, nawawala. O, paano mo explain yan? Di ko alam kung klaro nyo, mga idol Sige po, pwede ka ba? Ayun. Oh, yan siya oh. Yan. Kaya lang parang ayaw nila makipag-usap eh. Di ba? Ayan. Tingnan mo yung lalapitan natin Tingnan mo yung ano. Huwag kayong matakot sa akin Yan o, 45. Sige po, huwag kayong umalis. Dito siya nakatayo eh. Dito siya mismo nakatayo. Kaya lang pag kita ko sa gilid ng mata ko, pag harap ko, wala na. Yan. Usap tayo Usap tayo Sabi niya doon sa baba. Saan bandang baba? Dito? 43. Sige po, magsalita kayo. Pili kayo ng salita dito. Yan. Huwag kayong matakot sa akin Huwag kayong mahiya. Andito ako. Kasi gusto kong makatulong sa inyo. Joan. Juan.
Gulat ako dun Joanne. Ano ibig sabihin mong pababa? Meron Josephine Joey. Mga idol, sobrang lamig talaga dito, promise. Itong ano ko, before magkamay. Meron Joman. Yung ba yung pangalan mo? Joanne? Ayan, umakyat na. So, ibig sabihin dito mga idol, dito kasi mababa. Meron din dito. Sabi kasi niya sa baba 45. Yan. 46 Yan. 46. My goodness, may naglalakad. Yan. 46. My goodness, may naglalakad. May mabilis na lakad dyan, promise. Sige po, pili kayo ng salita. Yan, wala masyado. Paralan. Paaralan. Okay. Ano yung koneksyon? Ano yung koneksyon ng paaralan? Yung mga idol, sabi niya, kumusta ka? Inayos ko kasi yung tripod kasi sobrang baba. Okay lang naman ako. Pero ang sadya ko talaga dito is yung mga kaluluwa na nakakulong. Meron bang nakakulong na kaluluwa dito? O bumibisita lang sila? Sige po. Saan? Sabi niya saan? Anong ibig sabihin mong saan? Ako ba kinakausap mo o yung kasama mo na kaluluwa din? Sige po. Usap tayo. 49. Bakit ayaw niyong makipag-usap? Huwag kayong mahiya. Oh my God! Oh my God! Mga idol, may pumitik dito. Hindi. Apo. Sabi niya, apo. May hawak akong camera sa kamay ko. Meron akong hawak dito. May pumitik diyan. Hindi ako yun Pwede bang ulitin yun? Disfigured. Sabi niya disfigured. Sino ang disfigured? Yan ba yung nangyari? Sinabi NYA sa akin. Sinabi niya sa akin. Ano ibig sabihin mong disfigured? O wala sa forma o wala sa itsura o nasira yung itsura. Yung ba yung nangyari sa'yo bago ka namatay? Na-aksidente ka ba? O kaya nasunog ka? Bakit disfigured? Ate. Siguro sinabi niya, 'di ba sinabi niya na saan kanina? Tapos sinabi niya na sinabi ko sa kanya. Siguro yun yung sagot na ano ibig sabihin mong saan? Baka yung ibig sabihin niya sinabi ko sa kanya. Nung gabi na nandito ako, meron nagpakita dito. At saka hindi maganda yung pakiramdam ko kaya napaatras ako. 50. Yan. Alam ko merong kaluluwa dito sa tabi ko or malapit sa akin. Pagan. Sabi niya pagan. Nakakulong po ba ito? Nakakulong po ba itong kaluluwa na to?
Sige po. Ito ang aking lugar. Bakit ka nandito? Sabi niya, ito ang aking lugar. Bakit ka nandito? Andito ako, bumisita lang. Nagbabaka sakali ako na merong kaluluwa na nakakulong. Ayan o. Energy yan mga idol. So that doesn't mean na pag maliit yan, bata. Okay, I found out dito sa sa gumagawa nito. Pag maliit daw, ibig sabihin may energy pa rin na malakas pero hindi ganun kalakas. Kasi sabi ng gumagawa nito, binasa ko na ang nakaka-capture niya ay yung mga malalakas na na energy. Pero pag yung energy hindi ganun kalakas, hindi rin maliit yung niya, maliit yung pagkakatrace, parang ganito. Yan o. So sabi nila, hindi daw ibig sabihin na bata yan, kaya lang hindi ganun kalakas yung energy niya. Pero pag meron kang makitang malaki, ibig sabihin malakas yung energy. Protektahan. Yan, sabi niya protektahan. Okay, andito na. Lumakas yung energy dito. Yan. Okay. Dito mataas dito. Anong ibig sabihin mong protektahan? Yan o. Yan dito, natatrack palagi. Huwag na natin ipakita masyado yung mga idol ha. Para sa na rin nila, para sa privacy na rin ng mga kamag-anak. Yan, meron din dyan o. Yan. Diba? Okay. So mga idol, mag-ano lang tayo ko sandali mag-spirit box lang tayo. So ito yung spirit box natin. So dito nagkakaroon ng boses yung mga kaluluwa. Hindi kasi natin to nagawa dito last time. And this time gagawin natin. Yan. Magandang umaga sa inyo. Mag-uusap tayo ngayon. Meron akong dala-dala dito na pwede ko kayong marinig. Kaya kung kayo man ay merong mga daing o merong mga bagay na gusto nyong makatulong ako sa inyo, pwede nyo nang sabihin ngayon. Salita lang kayo ha. Yan mga idol, no? So parang nag-uusap-usap sila. Kasi naninibago sila na naririnig natin yung mga boses nila. Ayun, narinig nyo na yung boses ninyo. Mag-uusap tayo ngayon. Meron po bang kaluluwa na nakakulong dito, banda, sa sementeryo na to? Yes, sabi niya yes. Kasan natin mga idol. Kung meron mang humahad lang sa inyo para kayo ay magsalita, huwag kayong matakot dyan. Andito ako para alisin kayo dito. Ngayon din. Huwag kayong matakot. Kung meron man demonyo dito, walang kapangyarihan yan.
In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cruz sacraset mihi lux. Nun dracos et mihi dux. Badiretro satana nung consuari mikivana. Sunt malaquay libas et sevenina. Bebas, in nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mga idol, di naman ganun kalakas yung hangin, pero nagwa-wild yun banda ron, no? Wala masyadong malakas na hangin, eh. May demonyo po ba na kumukulong dito? Naa? Ibig sabihin meron? Naa? Ibig sabihin meron? Pumitik dyan, promise. Yung bato? Sige. Oh. Yung malakas na boses, malakas yung energy mo. Ikaw yung makipag-usap ka sa akin. Malakas yung energy dala-dala mo. Meron po bang kaluluwa na nakakulong? Oo o wala? Sige po, huwag kayong matakot. Meron. Kung meron, ilang kaluluwa ang nakakulong dito? Ilan? Gis na pulo? Oo? Mga idol, nilapit ko lang sa dibdib ko para at least klaro ko. Okay, at saka malapit din dito sa mic. Sige po, magsalita kayo, maririnig ko na kayo. Yung sabi niya naadiri. Parang sinabi niya na naadiri nandito. Anong ibig sabihin mong naadiri o nandito? Kami? Parang sinabi niya kami? Sumasakit yung ulo ko. Huwag kayong sabay-sabay na kumuha sa akin ng lakas. Ha? Dahan-dahan lang. Alam ko siguro marami kayo dito. Yung mga yung siguro 4 lang kumuha. 4 lang muna. Ito yung nararamdaman ko last time dito eh. Okay, tutulungan ko kayo ngayon, ha? Ilan yung nakakulong? Three? Huwag kayong matakot. Salita kayo. Ayusin nyo yung pagsasalita. Hindi ko masyadong klaro. Magbigay kayo ng numero at pangalan. Ilan? Duha? Pangalan. Anong pangalan? Duha.
Anong pangalan? Duha. Ano yung pangalan? Para may Meron ba kayong kinatatakutan kaya hindi kayo masyadong nagsasalita? Huwag kayong matakot dyan sa demonyo na yan. Kung meron man, kasi walang kapangyarihan yan. Kung hindi natin pahihintulutan at manalig tayo sa Diyos, walang power yung demonyong yan. Alam ko, gumagawa yan ng paraan para makalimutan nyo yung Diyos. Para makalimutan nyo paano manalangin. Kaya ngayon, mananalangin ako ngayon, sumabay kayo para makaalis na kayo dito. Ano masasabi nyo? Lakas ah. Sino yung malakas? Anong pangalan yung malakas na boses? Anong pangalan niya? Nakakulong ba yun? Yun na yun. May boses. May boses mga idol. Guusap. Dito bandaw. O yan o. Di ko alam mo, naririnig nyo ha. Ayan o, may boses o. Walang tao dito, promise. Walang tao dito, promise. Sasalita yung nag-uusap eh. Klarong-klaro yung boses. Klarong-klaro yung boses mga idol, promise. Dito yung boses eh. Walang tao dito eh. Mga idol, parang katabi ko lang talaga. Pero hindi ko alam kung nakuha ng ano. Kasi minsan, walang nagsasalita, wala kang maririnig, pero nakukuha ng audio. Meron din kaming experience na malakas na boses. Pagdating sa audio, wala. My God. Ano yun? Sana narinig nyo yun ha. Sana. Narinig yun ng audio natin. Klarong-klaro yung salita. Nakapatay ito eh. Klarong-klaro yung salita kanina. Kayo ba yun? Kami yun? Parang kami yun eh. Pwede nyo bang ulitin yung salita? Yung pag-uusap? Dali natin doon.
Dito talaga banda. Narinig ko kasi nag-uusap. Banda rito. Kaya pinuntahan ko. Ngayon, pagpunta ko dito, sobrang lakas. Ano yung parang ordinaryong tao nag-uusap na nasa tabi mo lang? Sige po, dito tayo banda. Yan. Ayan o. Para nasa tinga mo lang. Pero parang malayo. Alam mo yun? Parang maliit na, parang ang tawag dyan sa Tagalog, binubulong lang sa'yo ba? Pero malakas yung, hindi bulong yung salita niya, pero yung dating sa'yo, bulong. Ayan o. May boses dito. Parang galing dito eh. Ilan kayo nakakulong dito kung meron man? Parang sinabi niya pa ulit-ulit. Parang mga tao din to eh. Lakas ng boses talaga eh. Mga idol, kahit saan mo tingnan dyan, ako lang tao dito eh. Yung mga idol, itong construction dito, parang gumagawa ata ng bahay to. Yun yung naririnig natin na pumupukpok. Okay, may mga ano dyan, gumagawa. Pero malayo na yan eh. Nasa mga 300 meters na yan eh. Pero yung boses na narinig natin sobrang klaro. Wala talagang katao-tao dyan malapit sa atin mga idol. Ako lang yung tao dito. Kaya lang, may nag-uusap. Parang nasa tabi mo lang, pero bulong. Yan. Masaya ba kayo na nandito ako? Okay, so yan mga idol, tapos na po tayo sa ating investigation. At grabe talaga yung lakas ng boses. Ni-review ko yung video mga idol bago ako umalis. Capture talaga boses ng babae. Okay, actually 2 or 3 babae yung na-capture. Okay, tapos talagang tumatay yung balahibo ko. Okay, so hindi talaga natin masiguro kasi kailangan ko mag-headset para i-review yung spirit box natin eh. Hindi ko talaga siguro kung merong nakakulong. Okay, pero kung meron man, at least nanalangin tayo, although hindi ko na pinakita yung panalangin. Pero hopefully na kung meron mang nakakulong doon, matulungan natin na makatawid siya. Kasi nga gaya ng sinasabi ko palagi, kahit anong dasal natin, kahit anong gawin natin, pag yung kaluluwa tawag dyan, na-influensya na ng demonyo, naniniwala siya na yung totoo ay yung demonyo, kasi yung demonyo hindi yun nangangako ng pangit. Nangangako yun ng magandang mga bagay din, gaya ng paraiso, parang ganyan. Yun din yung pangako ng demonyo. Okay, at gumagawa ng paraan yung demonyo para makalimutan nila yung Diyos, para makalimutan nila yung nakaraan nila, parang ganun. Okay, so that's based on study, paranormal science study, na yung demonyo they have the power
para lagyan, parang lagyan ng cloud, parang lagyan ng ulap para makalimutan, para makalimot yung mga kaluluwa. So parang re-reprogram niya, no? Kaya lang pag yung kaluluwa malapitin sa Diyos bago siya namatay, okay, medyo less yung pagka-impluensyahan niya ng demonyo. Malaki yung chance na yung demonyo hindi magkakaroon ng lakas o power sa kanya. Okay? So, ganyan yan yung mga idol. At sa munting tulong ko, hopefully nakapagpatawid tayo ng kaluluwa. So, grabe mga idol, talagang sumakit yung ulo ko. Para akong matutumba, kaya sinishake ko yung ulo ko kanina eh. Sabi ko, pwede akong pwede akong mahimatay. Kaya ang ginawa ko, instead aatras ako, nakiusap na lang ako na maraming kaluluwa dito na kumukuha ang lakas sa akin, baka pwedeng dahan-dahan lang. So, yun, nawala yung sakit ng ulo ko, nawala yung pagkahilo, kaya tumuloy tayo ng tumuloy. So yun mga idol, hanggang dito muna tayo at maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta sa akin. Hindi dahil sa inyo, wala siguro si Kuya Red ngayon dito sa investigation na to. So yun mga idol, no, sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to the channel at i-click mo yung notification bell para updated ka lagi sa mga bago nating videos. At huwag niyong kalimutan, pakishare ito mga idol para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. At lagi niyong tandaan na mahal ko kayong lahat, and see you on the next video. Maraming salamat po. May mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag